Hi guys, another day, another vlog. Welcome ulit sa aking mumunting channel, Hobby ni RJ. And today, may isang kit na naman akong i-share sa inyo sa aking setup na nagawa. At sana'y may mapulot ulit kayo dito na mga details, no, kung gusto nyo ding mag-setup ng ganitong klaseng chassis or kit, no. So tara, pag-usapan natin. So guys, this is a Vanguard Sonic Super 2 chassis nga pala. So this is somewhat a special kit sa akin kasi this is assembled talaga by me, no. So hindi ako bumili ng box stock na Vanguard Sonic, no, kasi alam niyo man yung Vanguard Sonic na Super 2 chassis, yung chassis na yun is a carbon, pero ito guys is a PCA, ABS lang. So talagang from scratch kung binuo tong kit na to guys, no, from the chassis to the gears and to the cowl. Talagang handpick yung pagpili ko ng mga nilagay ko dito. So may medyo favorite ko ng konti itong kit na to dahil nga talagang ako yung bumuo ng kit na to, no, from scratch, no. Meron nga pala akong quick build nito guys, nung hindi pa ganito yung setup niya guys, na yung parang medyo stuck pa lang siya, no. So click nyo lang dyan sa card and baka gusto nyo rin panuorin kung paano ko nabuo ito, no. So let's start sa loob. So kung mapapansin nyo guys, yung plano ko talaga sa chassis na to, yung kit na to, is gawin sana siyang all black talaga, no. Kasi if napapansin nyo sa mga Super 2, parang rare ka lang makakita ng mga kits ata. Sa pagkakaalam ko lang guys, correct me if I'm wrong, parang hindi pa ako nakakita ng kit na same color with the chassis and with the internal. So parang gusto ko maiba, so yun, talagang in all black ko siya sana. So dito lang ako medyo hindi ko na-achieve yung sa wheels, no, kasi nga pahirapan din maghanap ng black So nag-stick na lang ako sa gray. So okay naman siya sa akin, goods naman siya. So black internals, ABS normal na chassis lang yan. And then ito din guys, napalitan ko na ng easy access na gear cover niya. So ganito na lang yan, gaganon mo lang and then mabubuksan na yan. So i-review ko na rin sa inyo yung internals, no, yung sa loob. So gaya ng aking mga previous kits, naka 4-1 pa din tayo, black na counter gear, brown spur gear, no. So baka gusto niyo bumili nitong guys, easy open na easy lock na pang Super 2, click niyo lang dyan sa baba, no, sa description may link tayo dyan guys. And ang gamit kong motor is Atomic Tune yan guys. Yan, Atomic Tune to guys. Kasi dati bala ko sanang mag-build ng T-Mac na setup. Kaso yung T-Mac parang na-revise na naman ata yung rules ng T-Mac. Parang naging X-stock na siya, parang hindi na limited sa tune motors ata yung bagong T-Mac ngayon guys. So okay lang, goods pa naman din sa akin tong Atomic Tune na to guys. So punta tayo dun sa wheels niya, medium pa rin yung gamit ko, gray, medium na gray. Then a super hard tire, ito copy pa din to guys, no, just like sa aking mga previous na kits, copy super hard tire na medium. Yan, punta tayo sa harap. Ito naman guys is FRP na fully cowled FRP. So hindi siya kagaya nung sa ating mga previous kits na yung multi-roller na front. So ito is pang open cowl, fully cowled talaga to guys, kasi kapag gagamitin mo yung ganitong klaseng FRP, sasabit yan dito sa sumasabit kasi ito fully cowled to Siguro kung gagamitan nyo ng yung open cowled lang, nalabas yung maliliit na cowl lang, sasalpak yung ganong klaseng FRP. Pero dito
ito yung gagamitin natin. This is also a copy guys, not authentic kasi ito lang yung kaya ng budget natin for now. Kung gusto nyo ring matry itong mga copy parts, andyan sa description yung mga links natin guys, no. So ito yung gamit natin dito sa ganitong klaseng setup, no. And then ginamitan ko siya ng 8mm na screw para talagang malalim yung kanyang kapit sa ilalim para hindi siya basta-bastang matanggal, no guys. And just like our other setup dun sa mga ibang kit natin, 25mm pa din yan guys. Yan yung talagang parang nakita kong parang standard na setup, no. Yung parang ito yung nagustuhan kong setup talaga sa front rollers ko. So 25mm with washers. Medyo malikabok yung kit natin guys. So, kasi nalaro ko na to dito sa bahay. So punasan lang natin yan. 25mm na long screw, washer din dyan, yung bushing, and then dalawang ito guys is a 6mm na plastic spacer, yan, and a 1.5mm plastic spacer. So this is not genuine, copy pa din yan guys kasi mura lang yung copy, pero so far so good yung performance ng mga copy parts natin guys, no. Solid din. So check out nyo lang yan sa ilalim kung gusto nyo kumuha ng ganyang klaseng spacer. Plastic spacer lang yan guys kasi parang gusto ko talaga siyang, yung accent nito parang gusto kong maging black talaga siya yung main color niya. So hindi ako gumamit ng mga silver, yung aluminum na mga spacer. So yan yung ginamit ko guys. So yung roller ko guys is from my AR chassis. Ito yung ginamit ko dun sa Shadow Shark ko na stock na sa Shadow Shark ko na roller. Yun yung sinalpa ko dito, 13mm, and then a nut and a ball cap. Yan. So sa kabila ganun din. Yan guys. Punta naman tayo sa ilalim niya guys. So ito yung sa ilalim ko guys. Itong ganitong klaseng FRP yung ginamit ko guys, gaya nung pang front, no. Ginawa ko siyang underguard at saka lalagyan din ng brake sponge natin, no. So yan yung ginamit ko guys. So sa iba guys, talagang gumagamit sila ng mga countersink o mga countersunk screws, pero sa ngayon parang ayoko po munang mag-switch doon sa ganong klaseng screws kasi kailangan ng tools para maka-countersink ka sa FRP. So wala pa tayong budget sa mga ganon. So stick muna tayo dun sa kung anong mga meron tayo. So yung ano lang guys, yung unang impression ko lang kung ganituhin ko yung setup ko na underguard, baka sumabit yung screw. Yan yung naging problem ko nung una. Pero nakita ko naman na parang decent naman yung amount ng thickness ng ating brake sponge. So mineasure ko tong brake sponge na to is kulang-kulang 2mm. Medyo lagpas yan ng 1mm. Siguro mga at more or less 1.5mm yan. So kung makikita nyo guys, kahit papano hindi nakakahalik yung round head screws natin dun sa ating racetrack, no. So okay pa din yung performance niya. So kung gusto nyo yung ganitong sponge, nasa baba din yan guys, check out nyo lang yan. So ito yung FRP na ginamit ko kasi may butas siya dito na pwedeng ilagay sa likod ng brake sponge. So kaya ito yung ginamit ko para yung screw natin is nasa likuran, no. Masishield ng brake sponge natin yung round head screws kung wala pa kayong mga counter sinking tools o mga counter sunk na mga screws. So ipapakita ko sa inyo na hindi talaga siya sumasabit to guys. Wait. Gamitan lang natin ng cellphone. So ayan, mapapansin nyo. Hindi yan sumasabit guys, yan. Kita nyo naman, no. Decent pa rin yung amount ng clearance niya. Hindi siya basta-basta ang sabit. So sana makita nyo. Okay naman. Kahit lapat na yung yan, okay pa. Lapat na yung brake sponge yan guys. So hindi sumasaling dumadampi yung round head screws natin. Goods pa din.
So yan yung setup ko sa front. So nilagyan ko lang ng konting masking tape dito guys, para medyo i-tame down yung brakes natin, no. So, yun yung purpose ko. So wala pa akong Tamiya tape, so siguro next time lalagyan ko yan ng Tamiya tape. At saka shield din yan guys, kasi minsan parang may tendency na matatanggal kapag ni-receive mo na yung kit, yung car, ganun. Pag ganun mo, tumatama kasi yung kamay. So baka matanggal yung sponge natin. So ganyan yung ginawa ko. And punta naman tayo sa likod ngayon guys. So ito yung setup ko guys sa likod. So as you can see, yung FRP na galing sa aking FMA basic tune-up set, dito ko nilagay guys, no. Yung authentic, not authentic yan guys, no. So may mga ano din yan, individual na FRP din mabibiling ganyan, no. So eto sa akin, dito ko nilagay dito sa taas ng chassis. Then sa ilalim nito guys, dito ko medyo nahirapan nung una kasi hindi ko alam paano siya ibubuo. So nahanapan ko siya ng paraan. Nung nilagay ko dito is ito yung 6.7 mm 6.7 mm na spacer, yung plastic spacer natin dito. At saka plus 3 mm na plastic spacer. So sasalpak na yan guys, no. And dun din sa kabila, lagyan nyo din ng dito naman. Yan, ganun. Ito. 6.7 din yan, no. So goods din yan kung yung mga aluminum ang gagamitin nyo. Sa akin, plastic spacer yung ginamit ko para lightweight siya, no. So yung setup ko dito guys, kasi nga wala tayong countersinking tools. So kasi sa iba, itong popsicle na to, nilalagay nila dito sa ilalim, no? Tapos naka-countersink yung mga holes at saka screws nila. So hindi yun sasabit. Kaso kung ganitong setup na round screws lang yung gamit natin, tapos ibababa natin to, so parang talagang no doubt sasabit yun. So yung ginawa ko, kailangan ma-level ko yung mga round head screws sa ilalim, no, para matakpan lang ng ating brake sponge, no. So ito yung ginawa ko. So the purpose nito guys, underguard din, no, gaya nung dito, no. Ito din yung kasi kagandahan kasi sa ganitong brakes is pwede na rin siyang 2-in-1 underguard na din siya so hindi na din sabit, anti-sabit na din. So kapag mag FRP kayo lahat, so itong ganitong klaseng FRP nung brake na FRP, pwede naman tong tail na tinatawag nila, may extension naman siya dito pero parang kulang pa din, no, yung haba niya. So kaya yung mga ibang setup, tsaka ginaya ko lang din tong setup na to, ito yung ginagawa nila, naglalagay sila ng popsicle. Popsicle. Yung iba pa nga yung mahaba talaga na popsicle yung nilalagay nila. So sa akin, ganito lang yung ginawa ko sa ilalim. Then, yung screw na to is 20 mm. Yan, 20 mm yan guys. Punta dyan. 20 mm. Ganun din sa likod. So kung napapansin nyo, dito is naka-ball cap lang ako kasi wala na akong spring washer So, washer and nut na lang yan. Dito kasi, sa kabila, dun sa may chassis talaga, bukod sa nut and yung regular washer, may spring washer din yan guys. So talagang counterlock yan. Tsaka sinadya kong ganyan na walang ball cap. Maganda sana kung may ball cap, pero ang problema guys, kapag lalagyan ko ng ball cap yan dyan, sasabit siya dito yan. Kita nyo ba yan? Kita nyo yung dent, may dent konti yan. Sumasabit dyan So napansin ko yun guys, kasi yun yung unang setup ko dito, may ball cap. Napansin ko medyo yung car ko medyo nagwiwigil kapag ginaganon. So hinanap ko yun kasi medyo nagwo-warp yung chassis. So ito pala yung dahilan. So kapag naka Vanguard Sonic kayo, huwag nyo nalagyan ng ball cap dito. Spring washer na lang rekta para sa counterlocking nya, no. So ganun yung setup guys dito sa likod. Then dito naman sa roller setting natin, yung ginamit ko guys is only 30 mm na long screw yan.
30mm long screw, washer, yung washer natin, na copy washer. Then, yung roller natin, 19mm pa din yan, guys. So, may washer pa din dun sa ilalim. Kung makikita nyo, yan. Tsaka dito din washer. And then, yung 12mm na plastic spacer. Plus a 1.5. Yan, may 1.5. 1.5 spacer. And then, ito na din, 19mm din. Yan. And then, the washer, and then the nut, and then the ball cap. So, soon, lalagyan ko din yan ng spring washer. Sa ngayon, wala pa eh. Kulang na yung spring washer ko. So, soon lalagyan ko yan para mas matibay talaga, no. So, yan yung aking rear setup, guys. Tsaka yung brake sponge ko pala, yan. Black, same din dito. Yan. Then, last, yung ating wing. Yan, guys. Etong Super 2 wing na to, guys, nabili ko din to. Copy din to, guys. This is also a copy na Super 2 wing, no? So, maganda din yung kanyang performance by far. Pero, guys, nung unang salpak ko dito, guys, is medyo hindi siya plug and play. Kasi, nakikita nyo yan, guys, yung ganyan ito. Sabit yan, guys, sa battery. So, kailangan ko yung iliha. Niliha ko yan, guys, para mag-down siya, no? Para hindi sumabit yung aking battery. So, yan lang yung na-encounter ko na problem dito sa copy na side stay na to, guys, no? So, yun. Niliha ko yan para talagang salpak siya. And then, dito naman, side stay. Yan, copy din. And then, 5mm na screws. Then, yung damper natin. Yan. Copy din yan, guys, kung gusto nyo bumili. So, nagdalawang isip ako, guys, nung binili ko tong damper na to. Kasi baka magkaiba yung weight nila. Surprisingly, guys, nung winate ko sila, yung ganitong klase na, no? Kasi same eh. Yung parang ganito, yan. Ito, same yan. Dito sa baba. Yung sa baba na damper, yan. Surprisingly, guys, same sila ng weight kasi may pocket, ano ako dito eh, pocket weighing scale. Kaso lang battery ngayon, so hindi ko mapapakita. Pero I guarantee you, guys, I guarantee you, same yung weight. At saka dun sa mga, kasi may mga, ano yan, iba-ibang weight yan. No, talagang salpak yung weight na yan dun sa real weight ng sa mga Tamiya na authentic na mga dampers, no. So yung mga ganitong klaseng damper kasi ito yung tawag nga dito is bowl type. Nasa 3.4 grams yan, guys. At ito naman nasa parang 4.2 ata, guys. So ipapakita ko na lang sa inyo yung ano niyan. Yung parang graph niya nila, yung differences ng mga weights. So, yung mineasure ko to, guys, at saka ito, talagang tama, correct yun. So, na-appreciate ko yung mga, dun ko na-appreciate yung mga copy parts kasi true to authentic din pala sila. So, goods yan, guys, kung gusto nyo ng alternative na mga dampers kasi may kamahalan din yung authentic. So, ito, guys, good yan. At saka yung medyo yung initial problem lang nito, guys, kapag bago is hindi siya ganito ka-smooth yan. Hindi siya agad sumusunod. May ano yan, kapag binaba mo, hindi yan talagang magda-down agad. So, parang may break-in period siya. Parang kailangan mo nang kumayas nung yung thread ng screw doon sa loob para medyo mabawasan yung parang grip, no? Kasi parang medyo maliit yung butas. So, kailangan mo talagang gamitin muna. Yun lang yung nakita kong problem dito sa copy dampers na to, guys. Pero sa ngayon okay na siya. Real time na yung baba niya. Yan, real time na yan. Wala nang delay yan, guys. So, yan. So, basically, that's all. That's the complete build of my Super 2 Vanguard Sonic, no? So, yan yung aking complete build, guys. So, I don't know kung anong category to. Basta nag-build lang ako, guys. Alam niyo naman ako. Hobby lang naman yung pagtatamiya ko. So,
Yun guys, sana ay may natutunan kayo sa build na to guys, sa aking build, at sana kung may mga Super 2 man kayo o may bala kayo mag-build ng mga future Super 2 nyo na chassis, sana ay may kahit isa man lang ay may magamit kayo dito sa build ko guys. So tara, i-test run natin. At saka pala guys, bago yung track layout natin ngayon so for this video. So tara, let's go.